Isa ito sa pinakakilalang nakakakilabot na bilangguan sa buong mundo, matatagpuan sa malayong lugar sa Rusya. Ang mga bilanggo rito ay nakatira sa maliliit na selda at nasa ilalim ng tuloy-tuloy na pagbabantay ng mga guwardya na sinusubaybayan ang bawat galaw nila. Walang kausap, walang kasamahan, kahit ang pagkain ay kinakain ng mag-isa. Ang nararamdaman lang ng mga bilanggo ay walang katapusang pag-iisa. Sa araw, bawal humiga ang mga bilanggo at tanging sa gabi lang sila pwedeng matulog. Ngunit kahit natutulog, nananatiling bukas ang mga ilaw para masubaybayan sila ng mga guwardya. Pwedeng salakayin ang kanilang mga selda kahit anong oras upang maghanap ng mga kontrabando. Ang tanging pagkakataon na may privacy sila ay kapag gumagamit ng palikuran. Ang bilangguang ito ay dating isang simbahan na ginawang pasilidad para sa humigit kumulang 200 bilanggo na pawang may habambuhay na sentensya. Dito na sila mananatili hanggang sa kanilang kamatayan. Mayroon itong halos 200 guwardya na nagbabantay. Pagkaraan ng mahigit 10 taon sa bilangguan, maaaring makakuha ng pagkakataon ang ilan na magtrabaho sa makinang pantahi kapalit ng 30 minuto ng panunood ng telebisyon. Halos imposibleng makatakas mula rito. Halos 1 metro ang kapal ng mga pader at napakahigpit ng seguridad. Sa bawat sulok ay may mga guwardya at kamera. Sa araw, ang mga bilanggo ay nananatiling nakahiwalay sa mga single-person cages at halos hindi makausap ang isa't isa. Ang psikolohikal na epekto nito ay labis na nakakapinsala. Dagdag pa ang walang lasa na pagkain at ang kawalan ng normal na buhay. Walang konsepto ng oras, walang privacy, walang kausap, walang internet, walang aliwan. Tanging mga dekada ng pag-iisa. Ngayon, isipin mo ang karanasang iyon. Sa tingin mo ba, ito na ang pinakamasamang bilangguan sa mundo? Sa kabilang banda, alamin natin ang tungkol sa pagkain sa mga bilangguan sa Japan, kung saan pinahintulutan kaming kunan ng video ang tunay na kalagayan ng mga preso. Maagang gumigising ang mga presong nakatoka sa pagluluto. Ginigising sila ng mga gwardya ng 4:00 ng umaga. 16 na preso ang sabay-sabay na nagbibihis ng malilinis na damit, sombrero at sapatos para maghanda ng almusal. Ang unang putahe ay cabbage at tofu soup. Dahil bawal ang mga kutsilyo sa loob ng bilangguan, ang mga sangkap ay hinihiwa sa labas at dinadala na lamang sa loob. Simple ang proseso. Idinadagdag ang mga gulay at pampalasa sa kaldero, hinahalo at nilalagyan ng tofu para sa dagdag na nutrisyon. Ang susunod na putahe ay mga atsara na sinasabay sa sopas at pangunahing pagkain upang mapalasa ito. Isa pang pagpipilian ay ang kelp at fishbone soup na nagbibigay ng mahahalagang elemento na kailangan ng katawan ng preso. Ang pangunahing pagkain naman ay kanin dahil marami sa mga preso ang hindi marunong magluto. Nakapaskil ang tamang ratio ng tubig at bigas sa rice steamer. Kapag luto na ang kanin, ito ay hinahati sa mga mangkok ng bawat preso. Ang bawat pagkain ay binubuo ng isang pangunahing pagkain, isang gulay at isang sopas, kung minsan ay may kasamang side dish. Habang pinapanood ang mga preso na masayang kumakain, maaaring isipin na masarap ang pagkain, marahil kasi sapat ito. Ang mahalaga, libre ang mga pagkaing ito. Ano sa tingin mo sa dalawang magkaibang karanasan ng mga bilanggo?